Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa ibang relihiyon. Kamusta po kayong lahat? Inshallah po, nasa mabuti po kayong kalagayan at hindi po kayo masyadong naaapektuhan ng ating politika dito sa Pilipinas. Pero for sure naman naapektuhan kayo, 'di ba? So for today's video is all about doon sa situation ni BP Sara na itinuring niyang kaibigan. Okay. Minsan talaga, alam niyo, hindi ko nilalahat, pero ako kasi I was a victim also ng fake friends. Ha, ingat ingat. Baka mamaya, iyang iyang friend mo, inaahas ka na. At guys, okay, hindi talaga mawawala yon. Yun yung kaibigan mong tinuring, tapos yung pala ang magliligwak sa'yo. Okay. Bigyan ko kayo ng example. Itong si Congressman ng Maguindanao del Norte. Si Congressman Dimple. Okay. Ang ganda pa naman niya. Nagagandahan ako sa kanya. Kaya lang, alam niyo yun, pinagko-compare lagi eh. Ano daw bang pinagkaiba ko dahil ako daw hindi nag-hijab. So, ayun, talaga namang malaking kasalanan yun sa sa Islam. Pero, okay guys, I have explained, meron akong medical condition, kaya hindi po ako nag-hijab, and also, my husband allows me to not to wear hijab. Yon. Ngayon, ang ganda niya, naka-hijab siya, pero ang ganda ng face niya. Kaya lang, nakakalungkot, yung sa loob, yun yung dun eh. Yun kasi yung, aanihin mo yung hijab, aanihin mo yung abaya, aanihin mo yung pang-cover ng katawan mo. Pero yung nasa loob mo, yung nasa loob ng puso mo kung hindi pure, para saan? Tinuring siyang, alam mo yun, yung hindi naman as in close friend. Yung, alam mo yun, isa sa mga naging, pinoromote, okay? Pinoromote kasi siya ni former president nung time na yon. Nung time na hahabol siya ng kongresista. Pinromote siya. Tapos alam mo yun yung bagay na pinakisamahan din naman siya ng mga Duterte. Hindi ko sinasabi na, na kailangan may didikta na ako didiktahan ko sila na wag silang pumirma. No. Okay? It goes like this. Ako kasi naniniwala ako na pag ang tao nakilala at nakasama mo siya, okay, magkakaroon ka ng benefit of a doubt kung ginawa niya ba talaga to o hindi. So, mas panghahawakan mo yung pinagsamahan nyo. Ganun kasi yung sa akin eh. So, yung sa akin, parang hindi nyo na, minsan kasi may mga tao, hindi ko alam kung very makipot ang pag-iintindi o ang pag-iisip, pero, diba, may pinagsamahan kayo. Naiintindihan mo yung sitwasyon. Ngayon, kailangan yung magsipirma. Ikaw, sa sarili mo, alam mo na hindi kayang gawin ni BP Sara yun. So, ba't ka pipirma? Pero anong ginawa mo? Pumirma ka. Shoutout sa'yo, Congressman Dimple. Ang ganda mo pa naman. Sayang ang ganda. Oo. Yun yung ibig ko sabihin doon. Okay? Hindi ko minamanipulate na gusto mo, wag pumirma, gano'n. No, what I mean is, ako kasi mas naniniwala ako na pagkakilala ko ang isang tao, kaya kong panindigan. Na hindi ako pipirma, kilala ko tong taon to maayos to Tsaka hindi gagawin to ni BP Sara. Ganon. Pero bakit Dimple? Pinoromote ka, itinas ang kamay mo ni former President Rodrigo Duterte. Ang dami nyo naging project ni BP Sara. Tinuring ka na talagang isa sa mga maayos na kaibigan. So, ayan guys. Ayan itong mga ganitong sitwasyon, it's a good example na hindi lahat ng kaibigan mapagkakatiwalaan. Okay? Parang ako, kay Man. Siningit. Okay, alam niyo kay Man kasi, hindi ako ang original friend niya Hindi ako ang original friend niya. Pero alam mo yun, Ate Maan nga tawag ko sa kanya dati. Ate Maan. Uy, Ate Maan, ganun. Tapos,
Alam mo yun talagang ano ko nun eh. Sa salitang Islam, kafir ako dati eh. Kafir, o ganon. So, yung salitang yung parang pasaway, ganon. Hindi ko kasi sukat akalain gaganunin ako ni Ate Maan. Shoutout sa'yo, hayop ka. Diba? So, kung pang sarili lang naman, okay, kung pang sarili lang naman na na motibo, hindi ko nagagawin yun. 'Di ba? Natiis ko na nga ng ilang taon eh. Actually, napaganda pa nga yung posisyon ko sa ginawa niya sa akin. Kaya lang, ang hindi ko kasi matanggap doon, guys, okay, nakasaalang-alang dito yung sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Napakadami na nga naging problema doon sa mga Chinese na iyan, Taiwanese na iyan. Tapos anong ginagawa nila, 'di ba? Masyado silang dinodominante nila masyado tong mga Pilipino dito sa sarili nating bansa. So yun lang naman, ayoko nang ayoko nang ipaliwanag. Balik tayo kay Kong Dimple. So si Kong Dimple, okay, ito one good piece of advice para sa'yo. Alam ko namang hindi mo pakikinggan dahil nasa politika ka at isipin mo sino ba tong Yumi na to, di ba? Para sa akin lang, alam naman natin lahat na sa game of politics, you cannot trust anyone. You cannot trust anyone. Pero, sa akin kasi, yung samahan, malaki talaga ang yung utang na loob. Ay guys, sinasabi ko sa inyo, kung utang na loob at hindi ako marunong tumingin ng utang na loob, madami talagang tatamaan. Pero syempre, umiiwas ako dun sa ganung salita na ako mismo hindi ako marunong tumanaw ng utang na loob. Okay? Yung background ko, huwag nyo na i-check. Hindi maganda, hindi ka nais-nais. Isa po ako masamang babae. Kaya ako ang may advice ko talaga sa inyo ang pakikipagkaibigan case-to-case basis. Okay, case-to-case basis yan. Meron talagang kaibigan na hanggang sa, alam mo yon, yung ipaglalaban ka hanggang sa dulo. Meron naman din kaibigan na mga user-friendly. Alam mo yung user-friendly? Ano yun? Yumi, parang parang cellphone lang. User-friendly, ibig sabihin, ginagamit ka lang. Ganon. Iba-iba yan. Okay, meron naman din kaibigan na magkaibigan kayo pero tanguan lang, ganon. Pag nagkita na lang, hanggang doon na lang yun. And meron din naman talagang magkakaibigan na nawawasak. Lalo't, alam mo yun, lalo't may involved na pakinabangan. Okay? So sa politika, usong-uso ang kaibigan dahil sa pakinabang. Okay? So ngayon guys, learn a lesson. Okay, I know everybody has an experience with your friends. Beware. Okay, lalong-lalo na yung Mars, 'di ba? Mga salitang Mars na 'yan, 'di ba, Mars? Yung mga pautang nga Mars, ganun. And nakakaawa. Nakakaawa ang ating BP Sara because tingnan niyo yung pinagdadaanan, 'di ba? Kaibigan. Kaya sabi niya nga, ngayon wala na akong maituring na kaibigan talaga. Okay? So, inshallah, maging maayos po tayong lahat. Itong parating na eleksyon na to. At sana, harinawa, inshallah, makapag-isip-isip pa po ang mga tao na hindi naniniwala sa PDP. Laban slate, okay, ni Duterte. Magkaroon tayo ng unity. Kung sila nasira ang unity ng iba, tayo. Magkaroon tayo ng unity. Ang iboto natin, PDP laban. Okay? Tapos yung tatlo, magbibigay ako ng listahan. Unang-una na doon si Doc Mata. Okay? Si Doc Marites. Okay? And doon sa party list, abang-abang lang kayo. Okay, guys? So, yun lamang, guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.